Yes, sir. Ito na tayo sa day 2, yo. Day 2 na second side 15. Prediction. Batastradamus, yo. Yeah. So, sa day 1, no, sinabi ko, makukuha yan ni Cripply at ni Topher, pinakauna. Tapos sunod yung makukuha ni Zenlook. Tapos Jonas, Sak Maestro, Saint Ice, Harlem, Krega, tsaka Unico, no? So, yun ang tingin ko. Ito naman sa round 2. Simulan naman natin sa pinakababa, yo. Pinakababa, Goryong Talas, tsaka Raffian, putang ina. Tang ina ka, Goryo, wag mo akong bibiguin. Panisin mo si Raffian. Lustrado represent, yo. Tang ina. So yeah. All in kay Goryo. Wala nang iba pa, yo. Trip ko style ni Raffian, pero Goryo, pare. Alam nyo na. Lustrado represent, uprising represent, yo. Sunod natin, Fruz tsaka Kilan. Isa buhay din pala. Tangina, no? Goryo, tangina ka. Isa buhay yan. Isa ka sa mga manok ko. Let's go. So, Fruz tsaka Kilan next. Si Kilan, alam ko effective sa crowd. Na witness ko doon sa naparod kong battles niya. Mahusay, marunong siya bumangka. Si Fruz, mas rapper, mas rhymer, at mas veteran. So, kailangan malinis yung maging performance ni Fruz dahil benta sa crowd si Kilan. Kapag medyo konting slip-ups, kuha kagad ni Kilan yan. Pero kapag malinis ang performance ni Fruz, kay Fruz yun. So, yun yung tingin ko. Parang masyado ring veteran si Fruz para matalo ni Kilan. Para sa akin. Marami pang kailangan patunayan yung mga bago silang manalo, bago ako maniwalang kaya nilang tumalo ng mga veterans. Yun yung akin. Next, Zaki tsaka Ban. Fuck. Fan ako ni Zaki. Tingin ko makuha ni Zaki yan. Although alam kong bakbakan yung laban dahil hindi ko papabaya si Ban. Si Ban effective din talaga. Marunong siya na hindi kailangan maging complicated pa ang effectivity o ang depth ng ginagawa niya. Hindi niya kailangan gawing complicated. Yun yung napapansin ko sa kanya. So madali siyang ma-digest ng crowd. Pero yun, Zaki, tingin ko dominante yung ganong style. Naniniwala ako sa ganon. So yeah, Zaki yun. Tingin ko makuha niya ng all 3 rounds, although hindi body bag yun. Pero yeah, Zaki. Next, Sayad tsaka Marshall Bonifacio. Putang ina, di na tinatanong yan. Ang gusto ko lang makuha sa battle na to dalawang malinis na performance. Diba? Pareha sila. Tangina, Barry Brown, dine-deserve namin makakuha na magandang malinis. Wala nang interpretative dance.
Pero pare, let's go. Isa ka pa, Marshall. Tangina. Gusto ko style ni Marshall. Gusto ko makanood ng malinis na performance ni Marshall. Alam mo yun. So, yeah. Panalo tayong lahat sa battle na to. Basta magawa nila ng maganda yung performance sila parehas. Pero sayad yun. Siyempre, hindi makukuha ni Marshall. Sa parehas nilang A-game, hindi makukuha ni Marshall yun. Diba? Yun yung akin. Hindi dahil sa magkagrupo lang kami. Ganun. Sa parehas nilang A-game, hindi makukuha ni Marshall. So, next, Poison 13 tsaka Sensei. Fuck. Hindi ko maalala si Sensei. Siya ata yung parang nakasalamin no? Pero hindi ko maalala si Sensei. Pero, ibig sabihin Poison yun. Isa buhay, so Poison yun. Alam natin kung anong kaya ni Poison. Pinatunayan niya. Tumalo siya ng isa buhay champion nito lang. So Poison, hindi ko na kailangan explain. Kuha niya yun. Ewan ko kung makakakuha ng round si Sensei kay Poison, pero confident ako sabihin Poison. Next, Emzite tsaka Plaridel. Kung magpaka-Emzite si Emzite at panindigan niya yung style niya na pagiging punchliner, tingin ko ano na yun, wala nang kailangan pag-usapan, makukuha niya yun. Pero kapag ginawa lang niya yan dahil gusto niyang i-explore yung direction na gusto niyang i-explore, kanya pinili niya si Plaridel dahil gusto niya siguro may pagsabayan sa ganung atake. Ewan ko, hindi ko alam. Pero kung ganun, kagaya nung ginawa niya kay Emar ata di ba? Parang sinabayan si Emar sa ganun. Ewan ko kung ano magiging resulta. Kasi iba yun. Kumbaga para kayong naglaro si Michael Jordan tsaka si Mike Tyson Parang ilagay mo na sa ganong analogy. Pero boxing. So syempre hindi manalo si Jordan. Pero pag naglaro ng basketball tsaka pag naglaro ng basketball si Jordan tsaka si Tyson, hindi manalo si Tyson, diba? Para yun yung yun magkaiba na style So kung sumabay si Emzite sa style ni Plaridel, ewan ko. Pero kung Emzite bilang Emzite, hindi manalo si Plaridel dyan. Yun. Sorry. Pero Emzite, champion yan pare. Hindi ko pwedeng no disrespect kay Plaridel, pero hindi mo pwedeng iisang tabi na champion si Emzite, di ba? Sunod, Katana tsaka Invictus. Wow, dalawang champion, no? Fuck. So, Katana mas pang crowd yan di ba? Invictus naman mas intricate na mas complex na MC, no? Complex din si Katana, yung may depth yung niya, yung humor niya o yung punchlines niya mababaw pakinggan pero hindi Pero si Invictus talagang kita mo sa pinaka-craft niya sa woodwork. Kita mo na siya, complex rhymer, kumbaga hollow rhymer. So flashy, yeah. So pero magiging factor ang crowd sigurado, at mas kakampi kay Katana ang crowd, tingin ko. Mas accessible talaga yung material ni Katana na siya, hindi siya disrespect o hindi siya minus para sa akin, pero magaling na nagagawa niya ng ganun kasimple minsan, di ba? So malamang makukuha niya yan.
fresh, no? Fresh siya pagkaka-champion. So, tingnan natin. Ang ganda sa lubong, no? Unang kalaban mo, champion ka agad. Tangina mo ka, panindigan mo yan. Parang ganun eh. Let's go! Isa lang sigurado dyan. Solid na battle, tangina, no? So, yeah. Tingin ko makuha ni Katana. Although, puta, sobrang excited akong panoorin lang sila parehas. Actually, excited akong panoorin si Invictus. Trip ko panoorin talaga. Trip ko pakinggan style ni Invictus. Yung pagra-rap niya, trip ko yan. Solid yan. Parang nasa mataas na level yung pagiging rhymer talaga ni Invictus. Inspiring siya para sa akin. Para fuck. Gugustuhin kong mas hasain yung pagra-rhyme ko din. Yun yung nagagawa ng style ni Invictus sa utak ko kapag napapahinggan ko siya. Para shit, tangina, kailangan kung mas maghasa sa ganun. Astig yung ginagawa niya. Trip ko yun. So, pero Katana, tingin ko sa kabuuan lang ng lahat. Kumbaga, ano siya, parang gusto ko panoorin ang Minnesota Timberwolves dahil kay Ant-Man. Pero tingin ko kapag nagharap sila ng Denver, hindi makukuha ng Minnesota yun, di ba? Dahil Denver, mas ano lang talaga, wala, mas mas effective. Yun, mas effective eh. Pero always a treat to watch Ant-Man. Parang ganun eh. So yeah. So ang headliner, no? Shea Bagsik. Isa buhay pa. Fuck. Isa pang manok kasi isa buhay to. Shea, champion to eh. So props kay Shea dahil sumali siya ng isa buhay. May may iba eh, 'di ba? Kapag sumali ka ulit ng isa buhay tapos nag-champion ka na dati, parang willing to risk it all eh. Parang ganoon eh. So respect kay Shea at ginawa niya yun. Astig at looking forward din akong mapanood at matuto sa kung ano man ang pakita ni Shea versus Bagsik, no? Syempre may gustong patunayan. Ewan ko kung gaano kagaspang ang gagawin nila sa battle na to. Pero tingin ko parehas na silang tumanda, parehas na silang nagkaanak, parehas na silang may pinagsisihan. Diba, na may kamot ulo moment sa battles, sa previous battle sila na I'm sure ewan ko, ayaw ko magmarunong. Sige, tingnan natin. Pero tingin ko makukuha ni Shea. Parang Shea yan. Disrespect para sa kanya kapag sinabi mong si Bagsik ang mananalo dyan. Kasi para mo sinabing hindi pa sapat yung napatunayan ni Shea. Diba? Ano na yan? Kumbaga sa Lord of the Rings Ent. Diba? So hindi mo na matitinag yan. O siguro ano siya, wizard, no? Kumbaga immortal na siya. So Shea yan. Hindi pwedeng hindi. Choke ang talo ni Shea. No disrespect kay Bagsik. Kahit kapag pareha sila nag-A-game, Shea yan. So yeah, yun ang tingin ko. Exciting. Pero bago ko mapanood to, yung mga yan, papanoorin ko muna ang Langit Lupa. So yeah, sana maganda lahat ng battles. At sana maging masaya experience ng bawat manonood ng live. Dahil kakaibang magic ang may witness nyo, hindi na mauulit yung mga ganyang moments.
yung material na gagawin nila, yun na nga yun. May iwan na yung kaluluwa sa gabing yan. So astig na, parte kayo ng moment na yun kung nandiyan kayo ng live. So yeah, April 25, 26, di ko feel invested sa Alabang ba yan? Alabang nga, oh shit, dun pala, no? So yeah, Southside represent, yo. Nice. So yeah, sana manood kayo pare. Astig. Ginood nyo na lang ako. Iinom nyo na lang ako ng flip top beer dahil hindi pa rin ako nakakatikim hanggang ngayon. Pero yeah, yun. Salamat sa lahat na nanood dito at sana manood kayo ng live dyan sa Second Sight. At bago matapos tong video, Fatheads tsaka Batas collab na sombrero, PHATHEADS sa Instagram o sa Facebook. Message nyo lang gusto yung umorder. Yeah. So yeah, that's it, yo. Peace.